What's up mga ka-snowman? Punta tayo sa rotating vessels. So, ang concept nito is, kapag meron kang cylindrical vessel or lalagyan, and then, mayroon ditong water level or any liquid sa loob. Pag inikot mo to, magkakaroon ng centrifugal force. Diba ang centrifugal force, kung matatandaan natin, is mv squared over r, or m ganyan r, m omega squared r. So yung v squared natin is equivalent siya sa, ito yung tangential velocity na equivalent sa radius times angular velocity. So magiging ganito siya. So kung ito yung, dito tayo sa top view. So nasa top view tayo ng cylinder. Tapos may tubig yan lahat. At this point, ang laki pala. At this point, meron siyang radius. And then, baway dito, meron ding radius. So, palayo ko ng palayo sa center, palaki ng palaki yung radius. Kaya, ang mangyayari dyan, pinakamalakas yung centrifugal force dito sa malalayo na part. And then, pahina ng pahina yung centrifugal force. And kung babalik tayo sa front view, yung centrifugal force na yan is patulak dito, ay di ganyan yan. Yan. So, para siyang shape ng parabola ang mangyayari. So, mukha siyang linear, pero actually, parabola yung magiging shape niya. So, bakit parabola? So, kung matatandaan nyo yung sa ano natin, sa moving vessels, pag nag-accelerate siya ng paganito, ba may tubig dito, nag-accelerate siya ng paganito, ang mangyayari sa kanya is linear. Parang magiging ganyan yung itsura ng tubig. Magiging ganyan na siya pag nag-accelerate dito. Yun ay dahil nagkakaroon siya ng centrifugal force or reverse effective force na pag ganun. Gawa na may acceleration siya dito, and F is equal to ma. So yung acceleration na yun is nako-convert dun sa force. So nagiging ganito na siya. ma to. So may force. So para mas madali natin maintindihan, isipin natin is parang nagkakaroon ng, sige, ma natin yan. Tapos ay meron pa, di ba tayo na kung stagnant yung water, meron siyang weight na pag ganito na equal sa mg. So meron kang pag ganito na ma, meron kang pag ganito na mg, mg. So ang mangyayari niyan, magkakaroon ka ng, pagtugsokin natin yung arrow, magkakaroon ka ng force na pag ganito. Parang ito yung resultant force. So, ang angle nito is, yung resultant force is, kung ito ay mg, ito ay ma. So, tan theta equals ma over mg, opposite over adjacent. Theta is equal to, tan theta is a over g. G pala to. So, ito yung equation na makukuha natin. And as we can recall, yung acceleration is equal to sa v squared over r kung paikot. So, kung nasa rotating tayo, magkakaroon siya ng centripetal acceleration na equal dito sa v squared over r. Or, pwede rin natin i-convert siya sa ganito. So, ibig sabihin, yung tan theta equal siya sa w squared
R over G. Yan. Pero yung R natin is, sabi nga natin, iba-iba yung value ng R. So, gawin natin tong X. Representing the distance away from the center of the circle sa cross-section ng cylinder. So, as we all know, yung tan theta is yung angle niya or yung slope. Katulad nito, ito yung slope niya. So, ganun din dito. Yung tan theta is nagre-represent ng slope. So, based on calculus, kung ito ay slope, pwede rin natin siyang sabihin dy over dx. So, may ganyan tayong formula. And then, kung gusto natin kunin yung y, ang y is, for example, may Cartesian plane tayo, parabola siya. Sinabi natin na parabola. Ito yung y, yung height niya from here to here. And then yung x is ito. Kung pakaliwa siya, pwedeng negative. So, kung dito siya, halimbawa tayo 1 on 2. So, kung dy over dx ay may formula tayo nito in calculus, pwede natin integrate both sides. Lipat si dx sa kabila. So, ito ay magiging y na lang. And then ito ay x squared over 2. So, ito na yung formula. Yan. So, kaya siya parabolic. Yung shape nito is gawa ng x squared. So, yun yung dahilan kung bakit parabolic yung nangyayari dito sa rotating vessel ng cylinder. And then, yung area naman ito rin isa sa mahalaga na kunin. Yung area ng paraboloid. So, yung paraboloid is basically, yung 2D shape niya is parabola. Pag nirotate mo siya, magkakaroon ka ng volume. Ito yung parang cup. Yan yung magiging paraboloid. Tapos, pwede mong kunin yung area nito or yung volume. Ang volume niyan is half lang nung cylinder na nag-inscribe sa kanya. So, kung ito yung cylinder, ang area ng cylinder ay h over 2 pi r. Pi r squared h. So, area ng circle times yung height niya. Cylinder yan. So, yung paraboloid, half lang